Hindi na bago sa binata ang mababang grado. Simula pa lamang nang tumungtong siya ng high school, ay mababa na palagi ang grado nito. Matalino naman siya ngunit sadyang hindi lang nagseseryoso sa kanyang pag-aaral. Dahil ito ay aktibo sa kanyang mga bisyo na pag-inom ng alak, hindi pagpasok sa eskwelahan, at kung ano-ano pa. Madalas pa nga itong nasa bilyaran kasama ang kanyang mga kabarkada, at sila ay naninigarilyo. Si Harvey ay isang mabisyong tao, bunsong anak ng mga De La Peña. Si Harvey ay nasa 21 taong gulang na at siya ay nasa unang baitang ng kolehiyo. Ang malaking katanungan nga ng ilan ay kung bakit ito nakakapasa at nakagraduate pa kung hindi naman ito pumapasok palagi sa eskwelahan. Siguro ay binabayaran na lamang ito ng kanyang mga magulang dahil mayaman nga ang mga ito. Ngunit mali ang balitang iyon. Dahil ang mismong lola ng binata ang nagbabayad para makapasa ang kanyang apo. Tutol ang mga magulang ni Harvey doon. Ngunit lola's boy ang binata at wala na silang nagawa pa. Si Harvey ay may isang kapatid na babae. Ito ay si Hailey. Magandang babae ito at mabait. Ilang beses niyang pinapagalitan ng bunsong kapatid na si Harvey dahil hindi ito nagtitino. Nang mamatay ang lola ni Harvey 2 buwan na ang nakakalipas, naging mas matindi ang pagbibisyo ng binata. Halos hindi na ito umuwi sa kanila at palaging nasa puntod ng kanyang lola. Namatay ang kanyang lola dahil sa sakit na kanser. Namatay ito sa edad na 87 taong gulang, kaya't nawala na rin ang kakampi ang binata. Tanging ang lola lamang niya ang nakakaintindi sa kanya. Kaso nga lang, ay wala na ito kaya pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya. Naisipan naman ni Hailey at ng kanyang mga magulang na bigyan ng tutor si Harvey dahil hindi na nila kayang turuan pa si Harvey at hindi naman ito nakikinig sa kanila. Sa inyo nga hindi ako nakikinig eh. Dito pa kaya sa taong kinuha niyong maging tutor ko? Sigaw ni Harvey. Isang araw nang malaman niyang nag-hire ng tutor ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi niyo man lamang hiningi ang opinion ko. Kung gusto ko ba o hindi, pala desisyon naman kayo sa buhay ko, oh. Galit na galit si Harvey sa kanyang pamilya. Dahil una, hindi man lamang siya sinabihan na magkakaroon siya ng tutor, lalo pat kung kailan ay college na siya. Pangalawa, malaki na siya kaya hindi na niya kailangan pa ng tutor. Pangatlo, hindi man lamang kinuha ang panid niya kung papayag ba siya na magkaroon siya ng tutor o hindi. Pang-apat, pinagkaisahan siya ng kanyang kapatid at ng kanyang mga magulang. At panglima, ay nangingialam sila sa buhay ng binata. Ngunit hindi naman siguro pangingialam ang tawag roon. Dahil ang gusto lang naman ng mga ito, ay mapabuti ang sitwasyon ni Harvey. Nagbabaka sakali lang naman sila na baka magbago ito kapag may ibang tao ang magtuturo sa kanya. Iniwan ng binata ang kanyang pamilya sa bahay nila, maging yung babaeng magiging tutor ni Harvey. Pinapunta nila ngayon sa Veron para personal na makilala si Harvey. Ngunit hindi inaakala ng dalaga na magiging ganito ang reaksyon ng binata. Si Veron ay 20 anyos pa lamang. Nag-aaral rin ito ng kursong edukasyon. Pangarap niyang maging guro, kaya tinanggap niya kaagad ang offer ni Hailey para na rin makapag-practice siya sa pagtuturo kahit sa isang tao lamang habang siya ay nag-aaral. Ang mga oras na kailangan niyang turuan si Harvey ay 5 p.m. hanggang 8 p.m. dahil nare-respeto pa rin nila ang personal na buhay ng dalaga. May mga gagawin rin ito para sa kanyang pag-aaral. May kaya lamang sila Veron at siya ang panganay at may isa siyang kapatid na lalaki. Ang lalaking ito ay nasa high school pa lamang at gaya nga ni Harvey, pasaway rin itong bata. Mapagpasensya lang talaga itong si Veron sa kanyang kapatid, kaya't nakakaya niya ring pagpasensyahan si Harvey. Nag-almusal na siya kasama ang mga De La Peña. Mababait ang mga ito at nagbigay lang sila ng paalala kay Veron patungkol kay Harvey. Madalas daw ay nakakulong lamang ito sa kanyang kwarto at wala ni isang tao ang pinapapasok niya rito simula nang mawala ang kanyang lola. Pati ang kanyang ate at mga magulang ay hindi rin nakakapasok rito. Ang yaya niya lamang ang pumapasok para linisin at ayusin ang buong silid. Isang beses nga lang sa isang linggo ito pwedeng pumasok. Sa garden o kaya sa library lamang sila pwedeng mag-aral. At sabi pa ng mami ni Harvey, ay pwede naman gawin ni Veron sa kanila ang mga activities nito sa school. Sobrang bait nga talaga ng mga ito kay Veron.
Natapos na silang kumain at isinabay na lamang ng mga De La Peña si Veron sa kanyang university. Nagulat ang mga ito dahil same university lamang pala sina Veron at Harvey. Sinabihan rin siya na pwede naman siyang makisabay kay Harvey sa pag-uwi. Ngunit nag-aalangan rin ng dalaga kung sasabay ba ito o hindi. Una ay hindi naman sila close. At pangalawa, amo niya si Harvey. Hindi siya basta-basta pwedeng sumakay na lamang doon. Kapag uwian niya, ay dediretso na lamang siya sa bahay ng mga De La Peña para turuan ang binatang si Harvey sa kanyang pinag-aralan ngayong araw. Nasa unang baitang pa lamang si Harvey at Veron, kaya hindi siguro sila pamilyar sa isa't isa. Engineer ang kinuwang kurso ni Harvey at malayo ang building ng mga education sa kanila. Malawak ang university nila at hindi sila basta-basta magkikita dahil maraming estudyante ang nag-aaral doon. Public university ito at kahit mayaman sila Harvey ay dito siya pinag-enroll ng kanyang mga magulang. Dahil kahit private naman ang papasukan mo, pareho lang naman sila ng itinuturo. Pumasok na nga si Veron sa kanyang classroom at nalalapit na naman ang kanilang exam. Midterm exam nila. Kinakailangan na talaga niyang mag-advance reading review para sa nalalapit na exam. Kailangan niya ring turuan si Harvey sa subject nito. Puro numbers ang makikita sa subject ni Harvey dahil ito ay isang engineering na kurso. Hindi naman bago kay Veron yun dahil bata pa lamang siya ay paborito na niya ang math subject. Sa kabilang banda naman, si Harvey ay hindi na naman pumasok at nasa bilyaran na naman siya. Hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Kahit siguro alam ng kanyang mga magulang, ay wala pa rin itong pakialam. Sumapit ang oras ng trabaho ni Veron. Katulad ng usapan nila ng mga De La Peña, ay dumiretso na siya sa bahay ng mga ito. Naabutan niya si Harvey sa bakuran habang naglalaro ito ng basketball. Pawis na pawis ito at hindi man lamang pinansin si Veron at nagpatuloy sa paglalaro ng basketball. Tumayo muna si Veron sa hagdan habang pinapanood si Harvey na naglalaro ng basketball. Aminado ang dalaga na magaling ito sa paghagis ng bola at pati na rin sa pag-shoot ng bola. Sa kalagitnaan ng laro, ay lumabas naman si Hailey at tinawag si Harvey na itigil na ang paglalaro at mag-aral na. Palaging umuwi ng maaga si Hailey para bantayan itong si Harvey. Para itong batang kailangan mong tignan palagi para hindi matapa o masaktan. Ganoon si Harvey. Akala mo ay bata pero hindi na. Kasi kapag hindi mo binantayan, hindi niya gagawin yung pinapagawa mo. Sumunod na lamang si Harvey at nagpaalam muna na maliligo. Labag man sa kalooban niya na magpaturo sa dalaga, ngunit kailangan niya ito dahil nakabantay na sa kanya ang kanyang ate. Ngunit sinasadya talaga ni Harvey ang lahat kaya nagtagal siya sa CR para maligo. Hanggang sa magsawa na siyang maligo, kaya't lumabas na siya at nagsuot ng damit. Pagkatapos, ay bumaba na siya para maturuan na siya ng kanyang tutor. Bit-bit na rin niya ang mga notebooks niya. Nakangising lumapit si Harvey sa kanyang ate kasama si Veron. Ngumisi rin naman si Hailey at sa katinignan ng masama ang kanyang kapatid. Sinenyasan ni Hailey si Veron na umpisa na ang pagtuturo kay Harvey para maaga rin matapos at makauwi na rin si Veron. Iniwanan muna ni Hailey ang dalawa pero nag-iwan muna ng paalala si Hailey sa kanyang kapatid na ayusin ang kanyang pakikinig kay Veron. Si Hailey magluluto muna ng kanilang pagkain dahil kapag maaga itong muuwi ay siya ang nagluluto ng kanilang dinner at pinagpapahinga niya na muna ang kanilang katulong dahil kailangan nila iyon. Si Veron ay seryosong tinuturuan si Harvey, samantalang ang binata naman ay nakatutok lamang sa kanyang cellphone. Buntong hininga na lamang si Veron doon, pero dahil trabaho niya ito, ay kinuha niya muna ang cellphone ng binata, kaya't nagalit ito sa kanya. Ayaw na ayaw ni Harvey ay yung kinukuha ang kanyang pag-aari. Humingi naman ng paumanhin roon si Veron at ibinigay na ulit ang cellphone ni Harvey. Inilapag na lamang ni Harvey iyon nang maibalik ni Veron ang kanyang cellphone. Pilit na nakikinig si Harvey sa kanyang tutor pero lumalayag ang kanyang isipan. Ang gusto niya lamang ay magbilyar buong araw kesa naman magpaturo at makasama si Veron ng ilang oras. Boring mo naman magturo, reklamo ni Harvey kay Veron. Pero hindi yon pinansin ni Veron at sa halip ay pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pagtuturo sa binata na ayaw namang makinig sa kanya.
Salita siya ng salita at saka siya nagbigay ng activity na sasagutan ni Harvey. Padabog naman at tinanggap ito ng binata at nasagot naman niya yun lahat. Akala ni Veron ay aabot ng ilang oras sa pagsasagot itong si Harvey. Pero laking gulat na lamang niya nang wala pang 30 minuto ay natapos na siya. Nakangisi naman si Harvey sa naging reaksyon ni Veron dahil maaga itong natapos sa halos 50 items na puro solving problems. Mas namangha pa si Veron dahil puro tama ang ginawa ng binata at isa lamang ang masasabi ni Veron. Si Harvey nga ay matalino talaga pero bakit mababa lahat ang nakukuha niyang grado? At isa lamang rin ang magiging sagot yan sapagkat hindi pumapasok sa school ang binata. Hindi sapat ang katalinuhan ng isang tao kung hindi naman niya ito gagamitin sa tamang paraan. Katulad na lamang ng hindi pagpasok sa paaralan. Mas ginagamit ng binata ang kanyang talino sa kayabangan at pati na rin sa pagbibisyo. Tinanong ni Harvey sa dalaga kung may ipapagawa pa ba ito sa kanya at ang tanging naisagot na lamang ni Veron ay ang pag-ilid. Siguro lahat ng tinuturo ni Veron ay alam na ng binata. Hindi niya na kailangan pang turuan ng binata. Ano pa ba ang hindi niya alam? Siguro ang tamang paggamit ng talino. Dumating naman si Hailey at tinanong kung bakit maaga silang natapos. Si Harvey na ang sumagot sa tanong ng kanyang ate. Ang sabi niya, alam ko naman na ang lahat ng itinuturo niya, kaya't hindi ko na siya kailangan. Hindi niyo na kailangan pang aksayin ng oras at pera niyo. Dahil doon, ay pinagsabihan naman siya ni Hailey. At sa halip na sagutin ng binata, iniwan niya na lamang ang dalawa at pumunta na sa kanyang kwarto para magpahinga. Naglaro lamang si Harvey sa kanyang computer habang inaalala ang mukha ng dalaga. Hindi ito katulad ng mga babaeng kilala niya na kailangan pa ng sangkatutak na makeup para lamang gumanda. Pero si Veron, ang pinakasimpleng babaeng nakilala niya at tanging lipstick lamang ata ang nilagay nito sa kanyang mukha. Mahaba ang buhok nito at pantay ang bandang taas, ngunit kulot sa bandang ibaba nito. Bagay ito sa kanya. At hindi rin alam ni Harvey kung bakit siya umingiti ng ganito kalala dahil lamang sa kanyang tutor. Ilang linggo na ang nakalipas at patuloy pa rin si Veron sa pagtuturo kay Harvey. Mas lalo lamang humanga si Veron sa binata kasi napakatalino nito. Hindi na talaga niya kailangan pang turuan dahil alam niya na ang lahat. Sinubukan niya rin na sabihin sa magulang iyon ni Harvey pero hindi siya pinayagan ng mga ito. Ang sabi lamang ng mga ito ay kailangan ni Harvey ng taong magtuturo sa kanya na maging isang mabuting tao. At sa tingin nila, ay si Veron lamang ang tanging makakagawa noon sa kanilang anak. Sa ilang linggo na iyon, ay hindi lang pagtuturo ang ginawa ng dalaga. Pinapasama siya palagi ni Harvey sa mga pupuntahan nito. At minsan habang ginagawa ni Harvey yung activity na ibinigay ng dalaga, ay gumagawa na rin si Veron ng kanyang assignment. Sa 30 minutes na ginagawa ng binata ang kanyang activity, ay umaabot ito ng 1 oras at kalahati. Nagtataka naman roon ang dalaga dahil ang akala niya ay madali na iyon para kay Harvey. Napatanong na lamang si Veron sa kanyang sarili. Ano kayang nangyayari? Bakit kaya umaabot na ng 1 oras at kalahati ang kanyang pagsasagot sa activity? Hindi naman siya dati ganun ah. Takang tanong ng dalaga sa kanyang isipan. Minsan nga, ay sa library sila gumagawa dahil tahimik raw roon. At ayaw ni Harvey na nangingialam ang kanyang ate sa pag-aaral nila. Katulad na lamang ng nagre-review si Veron, habang binabantayan nito sa pagsagot si Harvey. At maingay naman si Hailey. Hindi na nakayanan ni Harvey at bigla na lamang niyang niligpit ang mga gamit kasama na ang gamit ni Veron. At walang pasabi itong umalis. Nagtaka naman roon si Veron, kaya't sumunod na lamang siya sa binata. Sa library pala sila pupunta para tahimik at walang istorbo sa pag-aaral nila. O para walang istorbo sa pagre-review ni Veron. Sa ilang buwan na tinuturuan ni Veron si Harvey, nagtataka na rin ang kanyang mga magulang sa pagbabago ng binata. Pumapasok na ito at kompleto na palagi ang attendance. Nagtataka rin ang mga ito dahil hindi na ito pumupunta sa bilyaran at hindi nakasama ang mga barkada. Ang sinasamahan na lamang nito ay ang kanyang mga kaibigan simula pa pagkabata. Mas naging masiyahin na rin ang binata. At paminsan-minsan ay pasaway pa rin naman ito, ngunit mas nag-iba na ang kanyang pakikitungo sa dalaga. Hindi na lang ito pinapansin ng dalaga dahil wala naman roon ang kanyang atensyon kung hindi nasa kanyang pag-aaral at sa pagtatrabaho.
Masaya siya dahil kahit papaano ay nagbabago na ang binata. Sa araw-araw nilang magkasama, ay hindi naman inaasahan na magustuhan ng binata ang dalaga dahil sa taglay nitong kasipagan at kagandahan. Mabait rin naman ang dalaga, lalo na noong inihatid nito si Veron sa kanilang bahay. Birthday noon ang bunso nitong kapatid at nakisuyo si Veron na dumaan muna sa mall para bumili ng cake at pati na rin regalo para sa kanyang kapatid. Nagtitipid talaga ang dalaga para may maibigay siyang regalo at cake sa kanyang kapatid. Humanga roon si Harvey at hindi inaasahan ng dalaga, si Harvey ang nagbayad ng cake at bumili ng regalo para sa kapatid ni Veron. Hindi ito tinanggap ni Veron dahil may pera naman siya. Ngunit sadyang mapilit lang si Harvey, kaya tinanggap na lamang ito ng dalaga. Dahil si Harvey ang bumili at nagbayad, ang isinukli na lamang ni Veron ay pinatuloy nito si Harvey sa kanilang bahay at pinakain ng binata. Masaya namang tinanggap ng mga magulang ni Veron si Harvey at sa hindi inaasahan, umulan pa ng gabing iyon at naubusan pa ng gasolina ang sasakyan ng binata. Kahit wala silang ibang nagawa kung hindi ang patulugin si Harvey sa bahay nila Veron. At dahil si Veron lamang ang walang katabi sa kwarto nito, si Harvey ay pansamantala munang pinatulog sa kwarto ni Veron. Hindi nila papatulugin sa sala ang binata dahil malamok roon at gusto man ni Veron na matulog sa kwarto ng kanyang magulang, ngunit hindi na sila kasya roon. Ayaw namang matulog ng kanyang kapatid hanggat hindi katabi ang mga magulang. Kahit wala nang nagawa si Veron kung hindi tumabi na lamang kay Harvey. May unan na inilagay si Harvey sa kanilang gitna, kahit walang dapat na ipag-alala roon ng dalaga. Wala rin namang balak gawing masama si Harvey sa kanya at mas lalo na nasa bahay siya nila Veron. Hindi kayang gawin ni Harvey sa dalaga ang bagay na iniisip nyo. Masama man siya noong unang pagkikita nila, pero hindi naman porket ganoon ang unang impresyon sa isang tao, ay hindi na ito magbabago pa. Kilala ni Veron si Harvey. Pasaway man ito pero gentleman naman. Kahit ngayon lang may katabing lalaki si Veron sa kanyang kama, pakaramdam naman niya ay safe siya sa tabi ng binata. Hindi rin alam ni Veron kung ano ang tawag sa nararamdaman niya. Pero pilit niya itong isinasantabi dahil hindi naman dapat pagtuunan ng pansin ang ganitong bagay. Hindi makatulog ang dalawa dahil siguro ito ang unang pagkakataon nila na magkatabi. Lalo na itong si Veron. Hindi ko lang alam kay Harvey. Tinanong ni Harvey si Veron kung okay lang ba sa kanya na tabi silang matulog. Ang naging sagot naman ni Veron ay okay lamang iyon dahil ayaw naman ito na papakin ng lamok ang binata roon sa sala. Kutis mayaman pa naman ang binata at baka isang kagat lamang ng lamok sa kanya ay sugod na kaagad ito sa ospital. Tahimik lamang ang dalawa habang nakatingin sila sa kisame. Tanging paghinga lamang ang maririnig sa apat na sulok ng kwarto ng dalaga. Walang may balak na magsalita hanggang sa binasag ni Harvey ang katahimikan. Sabay pa nga silang lumingon sa isa't isa, kahit mabilis rin silang umiwas ng tingin. Hindi malaman ng dalawa kung ano ang gagawin nila, kung lilingon ba ulit sila sa isa't isa o hindi na. Panay lamang ang lunok ng dalaga habang si Harvey naman ay pasimpleng lumilingon kay Veron. Ngumingiti ito ng palihim dahil sa magandang babaeng nakikita niya ngayong gabi. Masaya rin ang puso ng binata dahil katabi niya ang babaeng mahal na niya. Oo, aminado na ang binata na iba na itong nararamdaman niya para sa dalaga. Hindi na ito simpleng paghanga na lamang. Mahal na nga niya talaga ang dalaga. Kahit ganoon na lamang ang pag-iingat niya sa mga gagawin niyang aksyon sa harapan ng dalaga. Hindi niya pwedeng ipahalata sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman dahil alam niyang wala pa sa priority ni Veron ang mga bagay na iyon. Kung kaya niyang pigilan at itago ang pagmamahal niya para sa dalaga, ay gagawin niya talaga iyon. Huwag lamang lumayo ito at tumigil sa pagtuturo sa kanya. Masaya na siya sa pagiging mapag-asar sa dalaga. Mas lalong nahuhulog ang binata kay Veron, lalo na kapag tumatawa ito kapag ito ay inaasar niya, kasi nawawalan ito ng mata. Sa isip-isip ng binata, patatawanin kita palagi para naman sumaya ka kahit papaano. Muling nagsalita si Veron. Tinatanong niya si Harvey kung ano ang sasabihin nito. Hindi ito makatingin sa binata dahil kinakabahan ito, kahit na natiling nasa kisame lamang ang kanyang paningin. Samantalang ang binata ay pasimple pa rin tumitingin sa dalaga at ngumingiti na akala mo ay kinikilig. Pero sa totoo lang, ay totoong kinikilig ang binata. Ang tanging sagot na lamang ni Harvey, "Matulog ka na,
Late na oh. Lumingon sandali si Veron sa kanya at nagulat dahil kanina pa pala nakatingin sa kanya si Harvey. Hindi na inalis pa ni Harvey yung tingin sa dalaga at parang lumulutang ang katawan ng binata nang ngitian siya ni Veron. Pagkatapos ay saka siya nito tinalikuran. Hindi maiwasang kagatin ni Harvey ang kanyang ibabang labi dahil sa ngiti na ibinigay sa kanya ng dalaga. Ilang minuto pa siyang nakangiti habang pasulyap-sulyap kay Veron. Tulog na ata ang dalaga, kaya naman natulog na rin siya. Pagkatapos ng gabing iyon, ay mas lalong nagwala ang puso ng binata dahil pagkagising nila ay magkayakap na silang dalawa. Hindi naman nila alam ang kanilang ginagawa at nakita na lamang ang kanilang sarili sa ganoong posisyon. Buti na lamang ay hindi sila nakita ng mga magulang ni Veron na nasa ganoong posisyon. Magkayakap na akala mo ay magkarelasyon at ayaw na maghiwalay. Nahiya ang dalaga at ganon rin si Harvey. Ang una na inilagay ni Harvey sa gitna nila ay nanaglag na pala sa sahig ng mga panahon na iyon. Kaya't kapag naaalala nila ang nangyayaring magkayakap sila, ay agad na pumupula ang kanilang mga pisngi. Inaasar naman si Harvey ng mga kaibigan niya patungkol sa gabing iyon. Bakit daw ang hina-hina ng binata pagdating kay Veron? Si Veron daw ang dahilan kung bakit hindi na sumasama si Harvey sa pag-iinom nila. Pero ganon pa man, ay hanga sila sa dalaga dahil nabago niya ang dating bisyo ng kanilang kaibigan. Masaya sila dahil may isang tao na nakapagpabago kay Harvey. Wala raw kasi itong pinakikinggan simula nang mamatay ang lola nito. Si Veron na lamang ngayon ang pinakikinggan niya. Nagtuloy-tuloy ang pagiging masiyahin ng dalawa at ipinaparamdam na ni Harvey ang kanyang pag-aalala at pag-aalaga sa dalaga. Hindi na siya ganoon katorpe para itago ang nararamdaman para sa dalaga at mas lalo rin naman na nahuhulog na si Veron sa kanya. Masaya rin ang mga De La Peña dahil totoong nagbago na ang kanilang anak. Nalaman na rin ng mga ito na mahal na ni Harvey ang dalaga at palagi nga silang inaasar hanggang sa nagtapat na nga ng nararamdaman itong si Harvey sa dalaga. Hindi siya nagdalawang isip na hingi ng kamay ng mga magulang ni Veron para payagan itong ligawan ng dalaga. Sa uli, pumayag ang mga magulang ni Veron dahil nakikita naman nilang seryoso ang binata. Pinaparamdam palagi ng binata ang kanyang pagmamahal sa dalaga. Walang oras na hindi niya sinasabi ang salitang mahal na mahal kita sa babaeng naging parte ng kanyang buhay. Maraming beses siyang nagpasalamat sa buong may kapal dahil ibinigay sa kanya si Veron. Naging masaya naman silang dalawa. Pero sa relasyon ay hindi talaga maiiwasan ang magkatampuhan. Pero hindi hinahayaan ng dalawa, lalo na itong si Harvey, na matulog sila nang hindi nagkakayos. Ayaw ng binata na may mabigat na dinadala ang kanyang kabiyak. Lumipas ang ilang mga taon hanggang sa makapagtapos na nga ng kolehiyo ang dalawa. Nakapasa sila sa board exam at may mga lisensya na. Kaya lang, mas naging busy ang dalawa sa paghahanap ng trabaho. Si Veron ay licensed teacher na. Ngunit nahihirapan itong maghanap muna ng mapapasukang trabaho sa eskwelahan. At si Harvey naman ay nakahanap ng trabaho sa isang kumpanya na kilala ng mga magulang niya. Si Harvey ay naging busy man sa trabaho, pero hindi siya nakakalimot na maglaan ng oras para kay Veron. Tinutulungan niya rin ang dalaga sa paghahanap ng trabaho, hanggang sa nakahanap na nga ang mga ito ng eskwelahan na pagtatrabahuan nila. Labis na nagpasalamat ang dalaga roon, dahil kahit anong hirap ang harapin ng dalawa, ay hindi pa rin nila nakakalimutan ng isa't isa. Ngunit kahit anong tibay ng relasyon, ay may anay pa rin na pilit na sisira ng matibay na pundasyon. Sa mga pelikula na napapanood ay may kontrabidang papasok. Ganoon rin naman sa totoong buhay. Hindi lahat ay puro bida. May kontrabida talagang papasok sa eksena para sumira ng relasyon. Sakto naman na nag-aaway ang dalawa dahil sa hindi pagkakaintindihan sa oras nilang dalawa. Hindi magkatagpo ang kanilang schedule dahil si Veron ay may meeting kasama ang lahat ng guro at principal. Si Harvey naman ay free ang schedule. Anniversary pa naman nila at hindi nakapunta ang dalaga. Nalobat ang cellphone ng dalaga kahit hindi nakapag-text kay Harvey. Gabi na nang matapos ang meeting at hindi niya alam kung paano tatawagan si Harvey para sana isunduin siya nito. Ngunit lobat ang kanyang cellphone. May isa namang gurong lalaki ang nag-offer na samahan si Veron hanggang sa makasakay ito. Ngunit sa hindi rin inaasahang pagkakataon, nakita ito ng binata.
At nagalit dahil kanina pa pala naghihintay si Harvey sa inarkilan nitong restaurant para i-celebrate ang kanilang anniversary. Nagalit si Harvey doon dahil sa paghihintay niya ng halos 2 oras at nasayang lang lalo nang makita niyang may iba pang kasama itong si Veron. Pinaliwanag naman niyo ng dalaga, ngunit sarado ang isip ng binata, kaya't hindi niya na lamang pinakinggan pa si Veron at iniwan niya ito kasamang lalaking guro. Humingi ng tawad si Veron doon sa kaibigang guro dahil nadamay pa siya. Sumakay na si Veron sa taxi at sinundan ng kotse ni Harvey. Mabilis ang pagpapatakbo ng binata sa kotse, kaya't nag-aalala roon si Veron hanggang sa hindi inaasahang pangyayari. Naaksidente si Harvey at nabangga ang kanyang kotse ng isang truck at agad na bumaba si Veron at pinuntahan ng binata. Ngunit hindi siya pinalapit kasi hindi maaaring magalaw ang katawan ng isang taong naaksidente. Dumating ang ambulansya, dinala siya sa ospital at sumunod doon si Veron. Kinuwento ni Veron ang lahat ng mga pangyayari at hindi naman nagalit ang mga de la Peña sa kanya. Ipinaliwanag ni Veron ang pagkakamali niya at humingi siya ng tawad. Hindi naman galit ang mga ito kaya wala dapat siyang ihingi ng tawad. Ngunit sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili dahil sa naaksidente si Harvey. Ilang linggo ang nakalipas at nasa ospital pa rin si Harvey at hindi pa ito nag-iisip nang bigla na lamang mayroong isang babae ang lumabas sa eksena. Ito pala ang ex ni Harvey bago naging sila ni Veron. Nagulat ang mga magulang ni Harvey dahil nagpakitang muli ang babaeng minsan ng minahal ng kanilang anak. Maganda ang relasyon ng dating kasintahan ni Harvey sa mga de la Peña. Kaya ganoon na lamang ang saya nila nang makitang muli si Rachel. Ngunit ang mas ikinagulat, 3 buwan na pala itong buntis at sinasabing si Harvey ang ama ng bata. Nagulat at nasaktan si Veron doon. Pakiramdam niya ay talo na siya, na hindi siya totoong minahal ni Harvey, at pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya nito. Sa ilang taon nilang magkasama, hindi man lamang nabanggit ng binata na may dati pala itong kasintahan. Ang unang akala niya ay siya ang unang naging kasintahan ni Harvey, pero hindi pala. Si Rachel ang una niyang minahal at minahal ng mga de la Peña kaysa sa kanya. Nalungkot at halos hindi alam ni Veron ang gagawin. Nang malaman niya nga iyon, ay hindi na siya pumunta pang muli sa ospital at nagpatuloy na lang sa kanyang pagtatrabaho. Wala naman sigurong saysay ang papel niya sa pamilya nila Harvey dahil nariyan na ang una at mas talo siya roon kasi buntis ang babaeng ito. Isang araw, pinuntahan ng mga magulang ni Harvey si Veron sa kanilang bahay. Kinukumusta si Veron. Humihingi rin ng tawad sa pagtatago nila ng sekreto patungkol sa unang minahal ni Harvey. Si Harvey daw mismo ang nagsabi sa kanila na itago ito sa dalaga dahil hindi naman na parte ng buhay nila si Rachel. Si Rachel daw pala ang unang nang-iwan kay Harvey noon at kaya naging ganoon ang ugali ng binata dahil sa pag-iwan ni Rachel sa kanya. Hindi maganda ang naging resulta ng pag-iwalay ni Rachel at Harvey dahil sobrang lunod na lunod noon ng binata. Ngunit nang nakilala ni Harvey si Veron, ay pakiramdam ng mga magulang ni Harvey ay si Veron na ang naging pahinga ng binata. Si Veron ang mahal niya ngayon at patuloy pang minamahal. Kinalimutan na ni Harvey si Rachel at hindi rin alam ng mga de la Peña kung bakit dumating sa eksena si Rachel at sasabihin na buntis ito kay Harvey. Nagising na nga si Harvey at ang nakapagtataka dahil ang unang hinanap nito ay si Rachel kaysa kay Veron na nasa kanyang tabi lamang. Lahat ng de la Peña kasama ang mga magulang at kapatid ni Veron ay naroon kasama na rin si Rachel. Hindi maintindihan ni Veron kung bakit hindi man lamang siya nakilala ni Harvey. Pinapaalis nga siya ng binata at ayaw itong makita. Wala nang nagawa pa si Veron kung hindi ang umiyak na lamang at lumabas na lamang. Naiwan sa loob si Rachel at ang mga de la Peña. Sumunod na lumabas si Hailey at ang mga magulang nito. Humihingi ng paumanin sa lahat ng nangyayari. Nagka-amnesia ang binata, kaya lahat ng masasayang alaala nila ni Veron ay nakalimutan nito. Samantalang lahat ng nangyayari sa nakaraan ay kanyang naaalala ngayon. Pilit na pinapalakas nila ang loob ni Veron at hindi nito iniwan ang dalaga dahil hindi kailanman malilimutan ni Harvey ang pagmamahal niya sa dalaga. Sa ngayon ay hihayaan muna na si Rachel ang mag-alaga sa binata, pero alam nila na magkakabalikan rin sina Harvey at Veron kapag bumalik na ang alaala nito. Ilang buwan na nga ang lumipas at ganoon pa rin ang setup. Si Rachel ang nag-aalaga sa binata
at si Veron ay pumupunta lamang sa bahay nila Harvey kapag wala itong si Rachel dahil maldita ang babaeng ito at baka kung ano lamang ang mangyari kapag nag-away silang dalawa. Masaya si Rachel dahil napasakamay ulit niya si Harvey. Hindi pa rin mawala sa isip ng magulang ni Harvey kung bakit babalik si Rachel at biglang sasabihin na buntis ito. Tanging si Harvey lamang ang makakasagot ng tanong nila. Maaari kasing nagsisinungaling lamang si Rachel. Sinamantala ng mga De La Peña ang isang buwan na mawawala si Rachel dahil lilipad raw ito ng Amerika dahil kailangan ito sa kanilang business. Pinapunta nila si Veron at tinulungan para makaalala si Harvey. Sa una ay gusto nang sumuko ni Veron dahil ang bukang bibig ng binata ay walang iba kung hindi si Rachel. Pero habang tumatagal ay nakakasanayan na lamang niya yon. Malapit nang umuwi si Rachel ngunit wala pa ring pagbabago hanggang sa nakauwi na nga si Rachel at sa hindi nga inaasahan ay mabilis niyang sinampal ang dati niyang kasintahan. Nasaksihan nito ng mga De La Peña, ganon rin sa Veron. Nagpanggap lang pala si Harvey na may amnesia dahil labis nang saktan si Harvey sa nangyari noong gabi ng kanilang anniversary. Sakto naman na nasa kwarto noon si Rachel nang siya ay magising. Kit nang panggap siyang si Rachel ang una niyang hinanap. Sinabi rin ni Rachel kay Harvey na noong siya ay nagbabantay na magkakaroon na sila ng anak at alam ni Harvey na walang nangyari sa kanilang dalawa at pilit lang itong nanggugulo. Ang totoo niyan, buntis si Rachel pero sa ibang lalaki, hindi si Harvey. Sinabi lang ni Rachel na si Harvey ang ama dahil gusto niyang mapasakamay muli si Harvey. Obsessed ito sa binata. Pero malinaw naman na si Veron ang mahal ni Harvey. Hindi nito kailanman naisipan na lokohin si Veron. Hindi niya kayang mawala si Veron sa kanya dahil hindi niya ito matatanggap. Si Veron ang naging liwanag niya sa madilim niyang mundo. Si Veron ang naging sandalan niya at kanyang minamahal ngayon. Si Veron ang nagturo kay Harvey para maging isang mabuting tao. Si Veron ang nagturo ng landas para magmahal muli si Harvey. Hindi na yata kakayanin pa ni Harvey na maging dating siya. Ayaw na niyang mapunta sa dating siya. Dahil nariyan si Veron, handa siyang magbago para sa babaeng mahal na mahal niya. Isa siyang engineer at hindi niya hahayaan na matibag ang pundasyon ng pagmamahalan nila ni Veron. Isa siyang engineer at hindi niya hahayaan na mawasak lamang ang pinaghirapan niyang itayo at buuin na pag-ibig. Sisikapin niya ang lahat ng makakaya niya para lamang mas maging matibay pa ang pundasyon ng relasyon nilang dalawa. Ipinaliwanag ang lahat ni Veron kay Harvey. Dahil doon, ay pinatawad naman siya ng binata. Humingi rin ito ng tawad sa dalaga dahil pinag-isipan niya ng masama si Veron. Kinwestiyon niya ang pagmamahal ng dalaga sa kanya. Na ang sama niya dahil hindi siya nagtiwala rito. Kaya ang natutunan ni Harvey ay hayaan mo munang magpaliwanag ang partner mo bago ka umaksyon dahil pagsisiyan mo yon sa bandang huli kapag hindi mo hinayaang magpaliwanag at hindi pinakinggan ang kanyang dahilan. Lahat naman ng yan ay nasa past na, kahit naging lesson na lamang sa kanila yon. Ang mahalaga naman ay nagsisi na sila sa kanilang mga pagkakamali. Lumipas ang 2 taon at mas naging matibay na ang pundasyon ng relasyon nila. Mas naging masaya at mapayapa. Walang pagdududa at walang inggit. Walang pagsisikreto at naging open silang dalawa sa isa't isa. May nangyari na sa kanila at ilang beses na iyon, ngunit wala pa namang nabobuo. Ang gusto ni Harvey ay singsing muna ang isuot niya kay Veron bago ang bata. Mas naging focus sila sa kanya-kanyang mga trabaho at ganoon rin sa kanilang pagmamahalan. Sa kanilang anniversary ay may sorpresa si Harvey at gusto niya nang pakasalan itong si Veron. Gusto na niyang makasama habang buhay ang dalaga. Hindi na siya makapaghintay na maikasal sa dalaga. Handa naman na silang dalawa na magkaroon ng pamilya. Dumating na ang mga araw na iyon. At excited na ang binata at malakas ang pakiramdam niya na papayag ito na pakasalan siya. Lahat ng pamilya nila ay naroon at walang kamalay-malay si Veron doon. Sa kalagitnaan ng pagkain ay may fireworks na nagliwanag sa kalangitan at ito na nga ang oras. May nakitang mga letra roon si Veron at nang basahin niya iyon ay nangilid kaagad ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Will you marry me? Pasa niya sa kanyang isip. At nang lingunin niya si Harvey, ay nakaluhod na ito sa kanyang harapan. Hawak ang isang sisi. Nakangiti ito sa dalaga at kinakabahan. Iyak na nang iyak si Veron dahil sa nasaksihan niya ngayon. Dahil ang isang Harvey De La Peña ay niyaya siyang pakasalan. Oo, ang sagot ko.
Isang masayang sagot ang ibinigay ng dalaga sa binata. Hindi rin inaasahan na iiyak ng ganoon kalala si Harvey. Masaya ito dahil sa wakas ay pumayag si Veron na pakasalan siya. Lumabas na ang mga pamilya nila at labis na nagulat si Veron doon. Hindi inaasahan na may nanonood pala sa kanila. Masaya siya dahil naging tutor siya ng isang Harvey de la Peña. Nagpapasalamat si Veron dahil pasaway si Harvey. Kung hindi pasaway si Harvey, ay hindi nila makikilala ang isa't isa. Masaya si Veron dahil ang una niyang minahal ay ang huli niya ng mamahalin hanggang siya ay mawala na sa mundong ito. Hindi na siya titingin pa sa iba dahil lahat ng gusto niya ay na kay Harvey na. Ilang buwan ang kanilang ginugol sa pag-aayos ng kanilang kasal at dumating na nga ang araw na iyon at naging isang de la Peña na nga si Veron. Mas naging masaya ang buhay nila lalo na nung dumating ang kanilang kambal na sina Hannah at Vince. Naging isang masayang pamilya ang pamilya de la Peña.